Alright, this afternoon mga igsoon, atong ipadayon mga kaigsoonan ang people in the New Testament. So this is the continuation of Jesus Christ. This is number 18. Kung nakahinumdum pa mo sa 17 mga igsoon, I hope. So this is number 18 sa atong cut on sa kinabuhi ni Christ sa iyang earthly ministry. So sa di pa ta mo padayon, mag-ampo ta, marugta please. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to learn your message, and through the teaching of the Holy Spirit within us, help us, O God, to really digest every word that is needful for our soul. And I pray, Lord, that you will allow your people to apply whatsoever nga ilang ma-learn, Lord, sa pagpaminaw karon sa mensahe, that we may become a good servant of yours karong panahon na, Lord. Daghan pa kaayo ng inhanglan sa kaluwasan, and I pray, dear God, that we will be useful sa pagwali sa imong ebanghelyo. And again, we thank you for your presence, and we pray, dear God, that we could honor you and glorify you in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So the title of this is Jesus Calls the First Disciples. Gitawag sa Ginoo ang permero nga mga disciples, ug kinsa man ni sila, ug unsang klase nga tawo ni sila. So ato ning katunon mga kaigsunan, and number 1, nganong gitawag man na sila? Dira, Jesus calls the hard workers. So makita nato sa mga bersikulo atong basahon karon, unsa man na klase nga tawo tawgon sa Ginoo. Unsang klase nga tawo gamiton sa Ginoo, that even now, even today, di gyud mo gamit ang Ginoo og tapulan. Amen. Kani mga tapulan sa church, mga kaigsunan, bulak-bulak na gyud mo. Now, may bawa na to, di ko tapulan, pastor, kusuki ko malimpios mo sa inyo sa buluhaton sa Ginoo. Unsa na may nabuhat nimo para sa Ginoo sa iyang buluhaton? Well, unsa na may gisugo sa Ginoo, dad ikog kalag. Have you done it? Well, namili ang Ginoo og kugihan mga igsoon. We will open our Bible in the book of Matthew chapter 4. And we will read 18 to 22. Tulo ka account ang atong ablihan karon. Maura ang pagkahitabo mga kaigsunan, but 3 accounts atong kuhaan og leksyon. And we will read first in the book of Matthew chapter 4, 18 to 22. The Bible says, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Umayong ka, fisherman. Hard worker, dili. Hard worker, uy. And he saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Nakita rin yun sa Ginoo, mga kaigsunan, sa ilang gibuhat na nagmend sila sa net. Nagtrabaho sila. They were working. Wala sila naglingkod-lingkod lang na skilid sa daan. Wala sila nga nagtihaya lang kilid sa dagat, mga igsoon. Nagpahangin. Nagtrabaho sila. Nagmend sila sa ilang net. Ilang giayo, ilang gihapsay ang ilahang mga gamit para sa pagpangisda. In verse number 20, and they straightway left their nets and followed him. Verse number 21, and going on from thence, he saw other 2 brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Nagtrabaho gihapon, gitawag niya.
Ganong, wa man niya panawga tong wa nagtrabaho. Natanawa karong panahon na mga igsoon. Kinsa man ang daghag panahon para sa pagpangalaga sa Ginoo? The busy people. Ang mga tao nga busy kaayo sa ilang kinabuhi. Nga hapit na lang di kalingkod, but they have time to share the Word of God to people. They have time to go. They have time to come to church. Pero kasagaran sa kanang maglingkod-lingkod lang, wag gyud gugmas buluhaton sa Ginoo. Because you don't have the approval of God. Nagtuon ta mga kaigsunan nga, muanhin lang tag simbahan and then we just choose ourselves to be a worker of the work of the Lord? No. You must be approved by God. Muna bisag saon pa nimo duot sa imong kaugalingon pero perting tapulanan nimo mga kaigsunan, di gyud ka i-approve sa Ginoo. And you are not in the heart of the man of God. Kay ang pastor magutagaan sa Ginoo og wisdom kinsa iyang gamiton. Unya kanira bang buluhaton sa Ginoo dili biya ni kompanya sa gawas mga igsoon nga naa kay sweldo. No, kay baga ra kay tagnaw nga giluwas tas Ginoo niya pangayuan ato sa sweldo sa dihang mga lagad taniya. Can you pay the salvation that God gave you? No. Unya sa dihang gi-require ka sa Ginoo to give your offering, to return your tithes, ang reason pagyudana mga kaigsunan so that God can open a bigger blessing for you. Muna sustinan sa atong faith, muna ang pagpabilin ba, ang pagbuhi, pagpadayon sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay base na nga atong pagtuo kung tubras kaluwasan. Niya sa dihang naluwas na ta, nagbutbuot na ta sa atong kaugalingon. Amen? Remember the verses nga gi-share ni Brother Mike? Naa ang panalangin unta niya. Pero ang problema, tungod sa panalangin niya niabot siyang kamot, hasta ang pari, iya namang pulihan sa iyang responsibilidad. Can you see a lot of Christians like that today in churches? Tungod sa kadaghan sa iyang kwarta, murag ang pastor, part na sa iyang empleyado. Ipatawag sa iyang kompanya, pastor, lingkod sa pastor, pangapi sa diha, kadyot sa akin, napakoy meeting kadali. Kuyawa, ang pastor, huwata lang ko pastor, kaya na ako'y tuyo nimo. Daghan mga ingon ana, mga pastor po taon, kapit patalim. Dili ingon ana mga igsoon, nagkagamay na ang value sa tanaw sa mga tao sa Ginoo. Nagkagamay ang respeto. O sikapay nyo kasing-kasing, how do you respect your man of God? How? To what level? Wa man nangayo ang pastor, wala man nag-request, wala man siya nag-demand og respect, but it is what the Bible is teaching God's people. Amen? So, ang naitabo, iyan ang gibuhat ang dapat iya sa pari, nalipro sinoon siya. Pila na makabok Kristohanon karon mga kaigsunan nga nidako ang ulo tungod sa nadawat nga panalangin gikan sa Ginoo. Yan ang pinakapait. Wa pa ka nakaangkon ng panalangin sa Ginoo, dako nag-udaan. Wala pa gani ka nakatilaw sa panalangin sa Ginoo, perting daghana na nimog comment sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Mo man kapait mga igsoon, parehas pang gobyerno ba? Daghan kay mga tao komento sa presidente, komento sa mga senador, ikaw kay lingkod dito, tanaw na to unsay mahimo nimo. Di ba? Sometimes we have a lot of comments but we do nothing. Wala tayo gibuhat sa atong kinabuhi. Mo na nga dako kayo nga question mark ba? Nganong ang Ginoo di man mo gamit basta-basta? Because the work of the Lord is so heavy. You are going to go to people and share to them the good news that is for them, it's a bad news. You're going to go to people and share to them life, and they thought you just want their life. You just want their money. Are you listening?
Mabito na ninyo na Ginoo, tumana lang gyud ninyo ang akong gitudlo ninyo para mabubuan ta mog panalangin. Haron inig atubang niyo sa mga tao, dili sila mahadlok nga pangwartahan nimo. You should appear to people that you are so blessed because you are my children, you are my servant. Kinabito mga servant sa hari, tigbasa lang mga kaigsunan, kanang scroll mo, adto dito sa, kung tanawan na naggutay-gutay ba ng sanina. Pero tinindutag sila na, mahibawaan nimo nga trabahante sa hari na. Kaya nga naman, ang kabayo pa lang, dagko kayo. Di ba? Ang ilang sanina, mga nindot kayo. Yan mo, represent sila sa hari dito sa mga lugar, mga igsoon. And people will respect them. O, dira pangutana. Servant man ta sa hari. Anak pagyud ta sa hari. Now, when we go to places, nadawat ba nimo respeto? Uy, no kadong, shh, tabi sa dia. Huy. Asad ang tanak mga kaigsunan. Pero kung ato lagi ipakita sa Ginoo that we are willing to work, we work hard, mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Di ka tapulan. Mapilian ka. Amen? Kay mo may gipangita sa Ginoo ang mga taong gatrabaho. Ang mga taong nga nagtabang sa ilang ginikanan. Na si James, the son of Zebedee, and John, his brother. Ningon sa Bible, gitabangan nila ang ilang amahan sa fishing business. Napila kabuk anak karon panahon na ba? Kung usay gitrabaho silang amahan, wala sila pakialam. Kay para nila, kabaw sa ko manginabuhi oy. Usa kanindot kung usay gibuhat sa imong amahan, pa. Tabang ko pa. Unsa bay ako mahimo pa? Kaysa magkikompetensya ang anak sa amahan. Mono gipili sa Ginoo, nagpailawom sa authority sa iyang amahan. Nagtabang, nagtrabaho, working hard, mga kaigsunan, gitawag sa Ginoo. In verse number 22, and they, tanawa, tungo silang attitude, they immediately left the sheep and their father and followed him. Gisunod nila ang Ginoo. Pasabot ba nga wala sila respeto sa ilang papa? No. Natudluan silang tarong. Mo na hard worker, mga igsoon. Mo na ayaw katingala, nganong di ba ko gamiton sa Ginoo, ha? Una sa tanan, available ba ka? Sa pagkikita lang sa Ginoo, mga igsoon, every day, wala ka. Dako kayo na siya o question mark. Amen? So Jesus calls the hard workers. Kisa ganahan tawgon. Kisa ganahan tawgon kas Ginoo. Work hard. Kung unsay imong angay trabahoon, work hard. Kung panalitan nakas balay, maglimpyo ka, then clean hard. Are you listening? Limpyo hagtarong, di kay niya kaman ang mga sagbot pasok sa kanagwan. Lingkuranan. Tabunan sa rag. Yang abog dire, tagtangon dire, to ana pud spikas. Nga naman, di ka kamo manglimpyo. Kaya mo nga ang pagpampanlimpyo, mga kaigsunan, usa na siya kahiyas sa tao nga, kanang itong unsa kalimpyo ang iyang kasing-kasing. O kanang tao nga, ipagtaguan ang mga sagbot, kusog si kaya na mo tagog sala. O, susiha god. O, when you wash plates, you wash good. Di kay, pagsimot, bahu ang plato. Ganas baso, bakit mailhan biyan ang baso nga di matarog limpyo? Inom nimo, bahu as baso ay. Tarungan naglimpyo kung nanghugas ka, tarong og hugas. Muna'y pangitaon sa Ginoo, kanang tarong mo trabaho.
Muna gitawag hard worker, dili kay hard worker kanang naasa construction, kay hard ang ilang trabaho. Di na mo ipasabot. Tarong ba? Sinop mo trabaho. Amen? Kung nanglaba ka, dili kay nalabhan eh. Pagtarong mo sa inyo trabaho eh. Ano naman na magsugod sa balay God? Kay ba ka ganun tapulan ka? Sa inyong balay pa lang. Klaro na kaayo. Di kay ka kahipo sa imuhang hinigdaan. Oh. Di kay ka kapamilo anang imong bulingon. Bulingon ang gundagod. Mas maayo man ang pinilo. Right? Ala, binagyan ng kanang imong sanina. Di ka kibaw gani mo hapsay anang imong sanina. Nga imo man ang sulubon. That is your image. Nang uban ganin ninyo ha, mga laki, paminaw mo, di mo ka maumamlansa. Uy, maulaw mo, uy. Di mo na ako trabaho. Sa mo, ako'y tigplansa. Ironman ko. Tagaan mo tingali og sanina, paplansahon ka, makaingon makapangahot tingali ka sa imong ulo. Sanina ka na nakakipara-para ba? Ako di ko mo atrap. Kung sa panay mo ipaplansahan ako nagplansahon. Nga naman, gamay pa ko. Na-train ako sa among balay. Bisag unsa plansahon ang ako, bisag sanina pa na. Sanina, Yunis, ako tigplansa. Ang uban, di na niya ipaplansa kay, siya nga, kapuyo na ka. Okay po na pinangga ta ba? Pero ka na mga gumot yun, di ko ganahan sulubon. Bisag akong anak, di ko ganahan mo sulubo gumot. Iron. Tarong nga. Kung sino naman mamlansa ka, tarong nga. Di kayo mamlansa na. Unya, paggawa na ang silik din, napu ka buok. Grabe na, napu ka buok. Duha alang, pastor. O, duha ka buok. Nasilik ba? Ito mo nasilik, kining ana ba? Ana. O, duha ka buok, katapan. Style na nako, pastor. Ay, kung ilara, di ka kamao. Di ba? Hasta nagkwilyo, kilala nagkwilyo, barug. Iniktaon ba? Barug ba? Dili kay, ako sa ka, luya na ng kwilyo eh. Naana sa pagpamalansa. So if you are a hard worker person, when you do things, imo yun ang tarungon kay hard worker man ka. It doesn't matter what. Amen? O kaning farming, perting lisura ana, pero kay baba mo nga napoy tapulan nga farmer. Di ba? Kanang inigkuan bisag asa na ipamutang na iyang gamit niya inigkuan na daghan na kay oras na hurot kay asa naman tong akong daro. Asa na tong akong kanang panghapas dire. Asa na ni mo ibilin. At tanawa, mailhan man ni mga diligent. Gikan simba. Iniguli ni mo. Maglibog na ka sa imong Bible. Oh. Inig padong simba. Asa na to akong Bible gani? Nganong wa naman taon mo magkita? Ngano man kada Domingo ra man nimo tagdon imong Bible. Nya mag-expect ka gamiton kas Ginoo? I'm sorry, you are not a hard worker. Magsugod na sa balay. O kamo mga ginikanan, basihin na inyong anak. Dili kay na kamo mo trabaho, di na hard worker. Bisag kung sa kasayon ang trabaho, tarungon na. Dakong tendency, hard worker na. Pero dili tarungon, uy, mga kaigsuonan, ambot na lang. Kaya bang tagaan mo responsibility? Unya, tarungon jud ba? Hard worker na. Kaya makasalot jud ka ba? Kasagaran, hard problem. Kay pag naanad nagtrabaho, once nga tagaan na nimong responsibilidad, rest assured na ang naghatag sa responsibilidad.
Remember ha, God is the one giving us assignment. Ang Ginoo naghatag na to. Tanawa, na-accomplish ba? Wala. Kaya nga naman, naanad banta. Ganun na to trabahoon. Jesus calls the hard workers. Number 2, Jesus calls the obedient. Jesus calls the obedient. Kani mga supakiro, di yun na gamiton sa Ginoo. Gipang silutan, magani na sa Old Testament. What about in the New Testament? Of course, gipang silutan na. Kaya ang Ginoo, dili siya gusto o kanang dili mutuman. Hate kay na sa Ginoo. Arita sa Mark, mga kaigsunan, chapter 1. Mark chapter 1, 16 to 20. Another angle nga makita na to sa pagsuwat ni Mark. Ingon sa verse number 16, Now as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers, busy. Nagtabang sa business, mga kaigsunan sa family. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Lisod kayo, intriguhan og trabaho, kaning sa balay pa lang, sa pamilya pa lang, wa na'y pakialam. Kay mo mga kaigsunan, nganong ang mga Chinese victorious sa ilahang panginabuhi? Because they help each other. Kay mo mga nung Filipino, sa usa ka pamilya, individual ang mga mahimong successful? Because why pakialamay? They do not help each other. They envy one another, with one another. Muna yung problema nato. Ang mga Chinese, mga igsoon, mayo ka ang kanang amahan, mo'y nagmanage gyud. Ang cashier anak, ang namaligya, mga pag-umangkon, anak, no? Depende pila kabuk anak mo na, mga anak silang daghan kay mo ila empleyado. Naliman ka ingnon na nilang anak, basta eskwela lang, basta kamao ka mo kwenta. Okay na, di na sila mangita, gradong dagko. Nga naman, because they're thinking na dili sila magpaubos sa mga tao, maghimo sila ilang kaugalingong negosyo. Lahi man ang Pilipino mo na, ninduton yun na itong grado, kay para daw haton ta ni ma'am og ni sir. Kaya panaminaw mo, diha ta ni fail daan. Gusto na to nga makadaog ta, diha sa temporary. Pero pildi ta diri sa permanente. Temporary naman ang pagka-estudyante, mulabay naman na. Mabito na, ini-graduate ni mo, dili ka nga nahuman na ka, musugod na ka. No, diba? Kung tawag ka na, commencement exercise. Musugod na ka sa sunod nga pakli sa imong kinabuhi. No? Gi-commend na ka sa school nga pwede na ka. Nawa na? Muna kita, we master something that is not useful. May kay mo sa cellphone. Mayo kay mo sa games. Mayo na ka nga dagkuan na nakugkuan, kwarta diri sa, dagko na kayo, sige, in cash. In cash ba? Diha sa imong duwa, bilyonaryo ka, pero tanawa imong palibot, asa naman na? And the reason why we cannot win, because we are disobedient. It is God who planned our life from the day one up to the end of our life. Giplano na si Ginoo. It's all up to us to obey His voice or to disregard His voice. So kung atong tumano ng iyang pulong, mga kaigsunan, though you cannot see the victory yet, but rest assured that if you are following God's will, that is going towards victory. And if you're going to obey yourself, that is the beginning already of your defeat. Sigurado yun na pildi ka. Nakasabot na mga igsoon? Unya di kagamiton sa Ginoo, kapildihan na nadaan. Kaya nangita man siyang obedient.
Amen? In verse number 18, tanawa, usay lagi buhat. And straightway, they forsook their nets and followed him. Obedient. Kaya pa mo, unsay ilhanan ani mga obedient people, they don't ask. They just do. They don't ask why. They don't ask when manikilahanglan. Kaya nagplano ka, unya na. Diba? Kaya kung ipahibaw pa sa Ginoo kano siya mubalik, ay wag yun manimba ron. Nga naman, dugay pambalik Ginoo. Unong pakatuig, una mo balik ang Ginoo. Unsa na, daan dire? Project sa kuan? Sa daan, nga dugay kay Muhammad. Mga ison, He may come anytime. Pero tanawag kung siya una sa mga tao, way pakialam. Tanawa na naanad sa eskwelahan, naanad na, oy, tagaag assignment. Kano sa trabahoon? Kanang duha na lang kasimana. Ang uban, kanang usa na lang kasimana. Ang uban, duha na lang kaadlaw. Di pasugdan. Ganahan, gyud mo ingon ana gyud. Muna ang mga Kristohano, di mapuslan sa Ginoo. Ano man, the time nga gihatag ang mando, dugay kay nimo tumanon. Ang gusto sa Ginoo, when He says the word, you do immediately. Sa dihang gitawag sila mga igsoon, wag sila niingon, ikahuman ani, sige lang, ikahuman ani, balik sa asa pa magkapadung, balik ka lang mi diri. Kay amo saning tapuson, amo gitrabaho. Wala oy! Immediately, ingon sa Bible, straightway, they forsook their nets. Wag yun na sa'yo pag ginugpili yun. In verse number 19, and when he had gone a little farther thence, he saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets. They're working. And, ingon verse number 20, straightway, means immediately, he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants and went after him. Wa nila pasagdi, ngawa na imutabang. Amen? So meaning, naang business sa ilang amahan, na ay mga tao diha nga kanang ilang giswilduhan, but wa sila nagsalig dito, they were mending their nets. Imagine na nimo karon ang mga bata karon, mga Pilipino, I'm not talking about Chinese. Kita hinawayon kita sa mga Chinese, maldito sila. Well, maldito sa ta. Pero ato gyud na ang kuan. Ato gyud na kanang ilahang giilog-ilog diha. Di ba? Ato gyud na. Pero ang kuan ba, ang hiyas nga naa ang mga Chinese. Kamantay mo, sa tanan nga mga kaliwatan, mga kaigsunan, aning kalibutan na ba, sa tanan nga mga race, kinsa man, ang dunay lugar gyud kada, kanang naipundok gyud ba, nga ilag gyud kada nasod. Kasagaran gyud, ay Chinatown. Adto kag Amerika, na Chinatown. Adto kag China, na Chinatown. Ari kang Pilipinas, na Chinatown. Kung sa man in town. Muna ko pasagdanan nato sila. Sila na mo angkon sa tibuok kalibutan. Nganong ingon na naman? Because they help each other. They work hand in hand. Kita mga Pilipino, suya ay, crab mentality. Muna, hingaon kayo mong crab. Muna, nakuha ninyong utok niya. Gusto pa kayo mo ka ng utok yun sa crab. Muna, natakdan ka. Kung maglakaw ka, di ka kalakaw straight. Natakilid yun. Muna, imong utok, di tulid. Pirmi ka palihis. Di ka kasunod. Hunong na mo ka og crab. Na, before it's too late, taas na yung cholesterol. Di mo lakaw ka, pinatras na po.
Nga naman, di nakalakaw straight. Kinaanan na yung lakaw, kaya di na mulihok ang pikas. Wala, matakdan mo. Ayaw pag-crab mentality. Amen? Let's help each other. God wants you to obey. Wala ginasahiya sa Filipino. Because kita mo'y na-brandedan og mamaya na habit. Manyana. No? Kuan man na, Spaniards man na nga pinulungan. Pero gipatakdan biyata anang ilang baho. Mamaya na maligo, mamaya na mag-toothbrush. Ligo na, unya na. Ang uban ninyo, mahadlok pa magtubig. No? Obedient. Again, I will tell you again, over and over again, obedience is the strength of the believers. That is our power. That is our victory to obey, mga kaigsunan. Pero kita, hilig kita tag-sacrifice. Muna tag-si-soul. Ngay pakita, yun nato sa mga tao nga kita, nangalagad ta, nagsakripisyo ta, gipaningot ta, ganahan kita nga ang atong, kanang atong sipon og luha, makitaan gyud. Di na mo makalipay sa Ginoo. Ang makalipay sa Ginoo is your obedience. Mao na nagsagol na imong sipon og luha kay gahi kay kag-o. Nagkalisod imong kinabuhi. Amen? Dili kinahanglan nga ang ato puro na lang sakripisyo ba? Ang panalangin sa Ginoo mga kaigsunan makapalipay. Are you listening? Nangalagad, nagbaklay, nangalagad, naisakyanan. Pareha sila nangalagad. Asa may nindot, anak? Asa inyo? Asa inyo? Unsay kalainan nato di ay? Nagsugod man sa kog baklay. Magsugod man kitag baklay tanan. Ang problema mga kaigsunan, tungod sa imong disobedience, gikan sa baklay, nagdugo-dugo na ka. Nagkadugo-dugo na na imong kinabuhi. It's okay to start poor. Because God have chosen the poor people in this world to confound the rich. Mao gini ako gitiman-an gyud sa Bible school pa ko. Lord, pasalamat jud ko pobre ko. Pobre man jud ko tinuod. Di man na ako ikadinay. Wala may natawo sa dato nga pamilya. Og sa akong kasing-kasing, pagkakita na ko sa Bible, pilion sa Ginoo ang mga kabus para pakuratan ang mga adunahan. Ako dahil gipagutan akong kagalingon, usaon magpagpakurat sa mga dato nga gamiton sa Ginoo ang pobre. Dadag Armalite ang mga dato. Dadag Armalite, hey! Rich people! Tourist. Soroy lang. Wa pa kakalitok og tarong. Wa gyud na kurati. Tourist day ka? Nanawa ra gud. Pero sa sige na kong tuon sa Bible mga igsoon, nakita nako mao di ang pilion sa Ginoo ang mga kabus tudluan niyang obedience para maangkon sa kabus ang kayamanan sa Ginoo. Makuratan ang dato. Yung na ba, kamo ko'y sabot God sa pulong sa Ginoo, unsaon pagkakurat nila? Unsay paagi nga makuratan sila? Di kay pikatan ta. Muna, Bible mo, tuo mo na yung pastor, pikat. Di ba? Pero kung mutuo kita sa Ginoo 100% mga kaigsunan, makita gini mo ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo kay never gyud nga nahimong bakak ang pulong sa Dios. It is not a lie. Everything that is written are purely truth. There's no lies in the Bible. Believe, obey, unsay isugo sa Ginoo. Bisan pa para nimo lisod, bisan pa para nimo impossible with God,
nothing shall be impossible. Mo na pasalamat ta mga igsoon nga gitudloan ta sa pulong. Diha na ko nakita gyud niko nga Lord, ako gyud ni i-claim. Ako gyud ni i-claim. Tuod man dili diha dayon ni abot, pero ni abot gyud. Sa grasya sa Ginoo. No? Mo na gusto na ko makita ninyo, our God is real. The Bible is real. The ministry is real. Everything written in the Bible is real. Pasalamat na ani sa atong kamot. Ang mga Chinese gani, wala na sila anak. But they have naa sila'y kugi ba? No, the Chinese are diligent people. Grabe kugihana lagi. Naliman ka, wag makuha nila na, kada hatod sa atong mga tao, tiruhan nilang tubig, kugihana gyud eh. Ilagi haguan ba? Kugihan jud kayo. Di ba? Tanawa ko diri sa Pilipinas, sigud kinsa may naa sa business world? Chinese. Ang mga Pilipino asa, sig panaway sa insik, pero sig pang-apply trabaho sa insik. Unsa mo eh? Sige mo panaway sa insik, manood mo SM. Insik may tagiya ana. Asa niyo gipataguan inyong kwarta? Di ba sa bangko sa insik? China Bank BDO. Come on. Asa mo mga on? Dimsum, Chowking, Harbor City, ganahan kayo mo, siumay, siupaw. Muna niyong mga buhok na nga, unsa na na. Di ba? Wagit tayo. Obedience is so powerful. Because that is the way to show to God that we believe. Obedience. Number 3 and last. Jesus provides for His chosen. Mayroon ka nga, unya gusulinder ko sa Ginoo, maunsan, may na kong kaldero. O ilisan, og no trais. Ngano, naunsa mong kaldero, sa dihang kami ni surrender sa Ginoo. Nahimo ng 3,160, ay! You visit our kitchen. You count how many cookwares we have. Mga kaigsunan, inunta mo, God is so wonderful. Muna nakanindot sa Ginoo. Basta mo sunod na kita, mo provide ang Ginoo, mga kaigsunan, ay kadlok. Luke chapter 5. Tapuson tani sa Luke. Look at the possibility. Unsaon nga mapanalinginan pugas Ginoo. Verse 1 to 11. The Bible says, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. They're working. Okay? Nagtrabaho sila. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. I want you to take note, mga kaigsunan, kanang nagikuluran ako. Thrust out a little from the land. Palayo gamay sa imong connection sa kalibutan. Keep yourself away from the land. Pasabot ana, give your full attention to me. Ingon ang Ginoo. Kay kung naanakilid sa Dan or kanang sa yuta, pwede mangambak na to sila dito. Lakaw ko, ngis ako. Huwag yan ang reason na, ngis ako ka dyan. Di nang balik. Ingon ang Ginoo, ipalayo sa gamay sa yuta. Alright? In verse number 4. Now, when he had left speaking, he said unto Simon,
launch out into the deep and let down your nets for a drought. Ano ha? Una ninyo siya ipalayo sa, then he taught them. Gitudloan niya mga kaigsunan. Kung sa'y gitudlo sa Ginoo, it must be very important for them to know. Alright? Now, sa sige tudlo ni Christ mga kaigsunan, when he had left speaking, he said unto Simon, i-test sa Ginoo ang iyang obedience. Ingon na ng Ginoo, Simon, launch out into the deep. Si Simon, gikan namin dito. Sige una ba? Gikan namin dito. And let down your nets for a drought. Amo na gani gilimpyuhan. Unya ipaadto na pod sa dagat. Wala mi kuha. Wala mi kuha. Well, ato padayon ang story. Verse number 5, taron si tubag ni Simon. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken what? Nothing. Nagdala mi dito og net gihapon among giuli. Nevertheless, listen to Peter, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Jesus said, nets. Ang obedience niya, bisan tuod wa na kompleto, at least nituman mga kaigsunan, but the point of the Lord Jesus Christ here is He will provide. Yun siya, I will let down the net. Okay. Gipakita gihapon sa Ginoo mga kaigsunan ang iyang provision. In verse number 6, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Kung niubay pa to, walay maguba. Hello? Sometimes God will allow your request nga dili sibo sa gisulti sa Ginoo to let you know that you are wrong. Gialaw sa Ginoo, sige net. Wa na mo go sa Ginoo. Okay, net. Ingon ko nets. Okay, net. So, nagpunsisok ang mga isda. Tanawa ra gud na. Di ba mo provide ang Ginoo? Ang ingon ni Peter, we toiled all night and we caught nothing. Upon the request of God, sometimes mga kaigsunan sa sige na itong paningkamot, wa na ito nakuha ang kadaugan because we do not listen to God. Ingon ng Ginoo, sige karon, i-add to ang mga nets. Pero wala, usara ka net. So na-break mga kaigsunan. Verse 7, and they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and they filled both the ships of that day began to sink. Ingon ana kadaghan ang isda. Ingon ana kadaghan ang pwede i-provide sa Ginoo sa mo surrender. Sa mo tuo, sa mo tuman. O nganong dili mo kaabot sa provision? Kay di mo all out sa inyong obedience. Kay ba mo nganong daghang damages upon following the Lord? Because you are partial in your obedience. Ingon ang Ginoo nets, ang imo net ra gyud. No? Daghan kaayo giladlad sa Ginoo diri mga kaigsunan sa atong atubangan. Tanawa sa inyo gibuhat. First resources, nisod man mo, but did you do it? No. You did not do it. Niabot ang another nga resources. Kami lahi magod. Before we do it, we use it. And we thank the Lord for it. And we are enjoying all the products that came, mga kaigsunan. Supplement, kanang GTO. Igamit na mo hantod karon. Bisa nga brand new sa kena na mo na anay GTO mga kaigsunan. And nakatipid mi sa fuel, lalimban ka ana. Gagmay kay mig 2 bill kada semana. Tungod ana.
So we believe. Then, nate another business, mga kaigsunan, we use it also. We buy it first and we use it. And we have the company already. So di amin i-focus. Because somebody told us, if you want to succeed in business, do not chase all the rabbits. Do not chase every rabbit that runs. Because at the end of your chasing, you will get nothing. Choose the fattest rabbit. Saan mo nagikuan ron? Gitimbang-timbang na mo mga kaigsunan. Asa may kinatambukan nga rabbit ani? Mo na amo gi-focus karon. Everything is God's provision. Matod karon gipanggamit na namo. But we use the fattest rabbit for the work of the Lord. Mo na nakanindot mga kaigsunan, He will provide. Impossible kaayo mga kaigsunan nga nakuha. Impossible kaayo nga niabot. Pero promise man na niya nga iya i-provide, so iya gi-provide og naangkon nato mga kaigsunan. And we praise God about it. Hello? Muna di ko gusto mga kaigsunan nga maparehas ani ba nga manawag natin na sink na daghan na mga damage. Di ba? Mutuog yun ta. So they began to sink. Ang problema na karon, kanang you began to sink, kuyawa na ano Unsa man nimo mga isda, malunod na ta, ilabay balik sa dagat ang isda. Daghang kay ka pwede buhaton. Or magambak na ta, bahay ang isda pasag di na kay malunod ta. Daghang kay ka pwede buhaton, wa naman gisulti diri. Pero in verse number 8 mga kaigsunan, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." So diha pa siya ka-realize nga dili complete ang iyang obedience. Diyan ang problema nato. Wa gyud ta ka-realize kapila na ta ni disobey sa Ginoo. And we are still so proud, lifting up our head, disobedient head, sa buluhaton sa Ginoo. Letting other people see, ngabi na to okay na ta. Let's be honest, mga kaigsunan. Maybe you are sinking or maybe you are underneath already. Ana nakakadako ang imong problema. Ayaw i-manipulate ang blessing. Nga kanabang ayaw ipakita ba nga okay ra ka. Because people will think that you are okay but not. So ilang sundo na. So daghan na mo underneath the water. Nakasabot mo sa akong pasabot? Ipakita ninyo, Brad, sayop akong gibuhat, Brad. Ay, sundan ni sayop. Hindi kay manamay pa ka para daghan mong malunod. Ayaw. No, pagkabantay ni Peter nga, pagkadakuan akong masinay panon. Naliman ka mga kaigsunan ang sugo sa Ginoo, wa niya gituman tanan. Nga mo provide magyudi ay ang Ginoo. In verse number 9, tanawa, unsa may reason nga nangaisig sorry, for he was astonished and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. Di ba nakarealize sa iyang sayop? Ingon ang Ginoo nets, ang iyang gikuan net. May magudto unta nga ang mga nets ba kuan nila, so di na kinahanglan nga ang mga isda ibutang pa nila sa ilahang kuan guyuro na lang di ay. Di ba pwede na anton mo abot sa baybayon? O di sila malunod? Ang problema kay dito man sila sa deep, gituyog yun si Ginoo, launch into the deep yun. Di ba pwede ra maguroy kay laom good? Pero wa man gahi mag-o. So, tuwa na. Nangaisig pa saylo, kay na astonish siya sa nahimo nga kuha mga kaigsunan nga mga isda. In verse number 10, and so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. Og nahimo gyud ni nga lesson ni Peter mga kaigsunan, and that is why Simon Peter
nahimo siyang useful apostle. Dili siya basta-basta na apostoles. In verse number 11, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. What happened to the fishes? It doesn't matter anymore. They learned their lesson. Sila ha, ang ilang kuha o ang ilang barko gibiyaan. Kana inyong trabaho, mao gina inyo gikuptan sa inyong disobedience, ambot ninyo. Di na ba dayon maningog? The work of the Lord is much more important. If your job is hindering you sa imuhang pagkahimong witness sa Ginoo, mga kaigsunan, leave that job. If that business of yours is not pointing you to people so that you can share the gospel to them, leave that business. You need to choose a kind of business that is God-given business that will draw you to people, that people will be drawn to you, so that you can have the opportunity, much time for sharing the gospel to them. Muna importante. Do you believe that God can do that? Toiling all night, they caught nothing. But at the command of Jesus, mga kaigsunan, even the fishes obeyed Jesus. Imagine na nimo, isda ni tuman sa Ginoo. Come on. Unya ka na pahino ka na mga tao nga imuhang ma-involve sa imuhang business, di na makumandan sa Ginoo. Ang problema, obey. Obey. O, di pa, usa sa hinungdan nganong di ta mo mahimong success sa business. Because when we have the prophet, we forget God. We do not return what is the Lord's portion. We get everything. Hello? Nya, di pagyunta ka maumotuman sa ingon sa Ginoo, imo gay kong kawatan, tulisan gay kunay mo, na interest. Imbes 10, mahimo ng 15%. Oh. Pila na may utang ni mo sa Ginoo, piti na daghana. O, tanawan niyo mga dagway. Di na usab na. Ayog barugi ang imong pagka-disobedient. You ask God's forgiveness and change your life, mga kaigsunan. Kaya sa tinuod lang, di nakakabayad sa imong natuli sa Ginoo. Why don't you just change your life from now on? Amen? Mga yu ito pasaylo itong ng labay, di naman ito ni mo makwinta. Change your life now. Do what is being commanded. Ayaw kahadlok nga basig mahutdan niya ko, mahutdan niya, darabag ko'y dako kayo nga obligasyon nga umaabot. Unya, mga kaigsunan, wakay pagtuos Ginoo nga mamanduan ganiyang isda. Kana pantao nga mas dako nag-utok kay sa isda. Ang problema ang pagtuon nato, mga kaigsunan. So, dara ang ilahang kuan, ang ilahang learning. When they had brought their ships to land, sila gyud nga gitawag sa Ginoo, they forsook all and followed him. Again, wala nila gibiyaan nga ilan lang gipasagdan ang ilang amahan, kundili naa may mga servant. Hired servant. Diba? Gisalig, mga kaisunan. Now, in closing, don't wait to be called. Answer the beckon of Jesus. Unsa may sign nga gihatag niya, daray. This is the beckon of Jesus. Mga kaigsunan, makita nato sa iyang pulong. If you are diligent worker, Jesus wants you to follow Him and discover a path to success. His guidance will help you overcome obstacles and lead you towards a fulfilling and prosperous future. Di ba mo na itong gustos kinabuhi? Nga mahimo tang successful, mahimong fruitful ang ato ang kinabuhi. Well, Jesus is the answer. Magalagad ta sa Ginoo.
Amen? Atong pakito ng Ginoo mga kaigsunan, unsa ta klase mo trabaho sa pagpangabig og kalag. Ayaw pag kanang imo nimo secondary mga igsoon ang sugo sa Ginoo, make it your primary responsibility. Amen? Now, if you don't know how to win souls, ari diri nag-Wednesday para makakaton ka. Why you cannot come on Wednesday? What is your reason? Is it the same reason nga gihatag ni Peter, Lord, we launch into the we toil all night and we caught nothing? Well, because everything that we need is with the Lord. And you are not with the Lord. Tapos doon, kung magsikog simba, dako kay magbayronan. Mga igsoon, kung magisgot kag bayronon, mas dako tingay among bayronon kada buwan. Why we can always come? Why we do not give excuses? Church, kamo lang sa diha kay dako may bayronon. We do not do that because we believe that it is the Lord that will take care of everything. Siyempre, matrabaho ta para mahimo siyang kanang ma-realize ba. But, bisa kung saan pa na itong trabaho, without God's approval, manduan na maguna niya mga panalangin ko. So, asa man na ito na miss yun ang panalangin? Disobedient ta. Tapulan ta. Agree mo na? Tapulan magudta. Disobedient magudta. So ato na nang usbon. Stop being lazy and start obeying. Because surely God will provide. He will provide, mga igsoon. And that is our message sa pagtawag ni Kristo sa iyang mga apostoles. And we will continue learning about the journey of Christ, mga kaigsunan, next Sunday. I hope that you will stay tuned. Do not change your channel. Stay tuned. So what did you learn today? Tagan mando ang Ginoo. Unsa may imong buhaton ani iya mando diri? Will you still delay in obeying or imong i-delay ang imong obedience or imong ihatag dayon sa Ginoo? Kay ang pagpangalagan maginahanglan gyud time. Nya daghang patag pwede buhaton mga kaigsunan. So, for the glory of God and for reaching out the lost souls, let's do whatever we can. So, free yourself for the Lord, start obeying, and work hard. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for blessing us with much blessing today. Nagampo ko, Lord, nga ang mga messages nga among nadunggan today, among gyud baon-baonon sa among kinabuhi, Lord. Remembering that you called us, the reason why you saved us, because you saw in us a potential to serve you. So please, let your people see that potential. Let your people see the work, the field. Lord, empty kaayo. Gamay ra kaayo ang mga trabahador sa imuhang field. So please help us to see it, O God, and to make it important sa among kinabuhi. Tuguti, Lord, nga himuon amo siya nga mandate gyud sa among kinabuhi nga kinahanglan mga bigyud migdalag. And I pray, dear God, that in this invitation, may you bless your people to come to surrender their life to you, O Lord. And I pray that you will bless them with courage, wisdom, sa pag-apply nila sa mga pulong nga ilang naangkon karon. And Lord, all the glory of the victory nga imong gihatag kanamo today, among ibalik nimo ang tanang himaya. All the glory belongs to you. So please, Lord, bless each and every one to come
heartily. This is for your glory once again. In Jesus' name we pray. Amen.